Pagkatapos kong asikasuhin ang panganay ko sa pagpasok sa school, eto't mga gawaing bahay naman ang sinunod ko. Maglalaban na nga ulit ako sa Sabado, kaya eto't nilikom ko na nga itong mga nilabhan ko pa din ng Sabado at tiniklop ko na nga din. Naku naman, kung kailan pa maglalaba, saka palilikumin ng mga sinampay at saka patitiklopin. Nagmamadali na nga din ako ng mga oras na yan dahil 10:30 papasok nga din ang pangalawa kong anak at kailangan talaga maaga pa lang ay kumilos na ako dahil kailangan pa namin maglakad papuntang school. Nilinis ko na nga din tong cabinet at ang dami na namang mga nakapatong sa ibabaw bago pa magkalimutan. July 3 na nga pala ngayon. Pagkatapos ko maglinis dito sa salas, maya-maya lang ginising ko na nga tong pangalawa kong anak para nga mapakain ko na sila nitong batang maliit. Magluluto pa nga din sana ako ng gulay pero sabi ko nga mamaya na lang pagkahatid ko dito sa pangalawa kong anak sa school. Pagkatapos ko silang pakainin, pinaliguan ko na nga itong aking estudyante. Hindi ko nga muna siya pinag-uniform dahil medyo basa nga kaya pinag-ordinary ko na nga lang muna siya. Tapos medyo maaga pa naman kaya may oras pa ako para maglinis dito sa kwarto namin kaya pinaglalabas ko nga muna itong mga unan at kumot dahil magpapalit na nga ako ng bedsheet. Para mamaya pagkalabas ng mga bata sa school ay matutulog na lang sila. Pinapatulog ko kasi talaga sila sa hapon lalo na ang panganay ko dahil maaga talaga yung nagigising. Tapos maya-maya lang hinatid ko na nga itong pangalawa kong anak tapos umuwi nga din kami nitong bunso ko dahil hindi ko pa nga din to napapaliguan. 2 oras nga din ang klase ng aking pangalawang anak kaya madami-dami pa nga din ako magagawa dito sa bahay kaya pagkatapos ko nga paliguan tong batang maliit ay pinatulog ko na nga din at eto nga't umpisa na naman ako ng mga gawaing bahay. Hanggat may gawain wala tayong sasayanging oras, kailangan talaga tapusin natin yan. Mas maganda nga din na iniiwanan ko muna dun yung pangalawa kong anak at babalkan ko na nga lang pagkalabas para nga makagawa pa din ako ng mga gawain dito sa bahay. Sayang din kasi yung 2 oras tapos mapapatulog ko pa ng ayos ang batang maliit. At ayun, pagkatapos ko maghugas ng mga pinggan, niluto ko na nga ang gulay, bale binulang lang ko lang tapos eto nga't naglinis na ako dito sa salas. Tamang-tama nga din pagkatapos ko maglinis ay maya-maya lang labas na itong pangalawa kong anak. Kaya nakiusap nga ako sa kumari ko na kung pwede patingin-tingin dito sa aking batang maliit dahil natutulog na, nakakaawa naman kung gigisingin ko pa. Kaya salamat talaga sa aking kumare na si Ate Carla dahil talaga namang maaasahan ko talaga yun sa oras ng kagipitan. Pagkatapos ko magsundo sa aking pangalawang anak, pinakain ko na siya ng tanghalian at syempre pagkatapos pakainin, gawaing bahay na naman. Sa wakas eto nga't nabilhan ko na nitong gas tank holder itong aking tangke para naman hindi na ako mahirapan mag-isod-isod dito kapag lilinisan ko tong likod niya. Napaka-useful ng gas tank holder na to. Nako, sinasabi ko sa inyo, hindi na tayo mahihirapan magbuhat or mag-isod nitong ating tangke kapag maglilinis tayo sa likod nito. Plastic material ang ginamit tapos may gulong pa kaya hindi magagasgasan yung tiles natin at hindi kakalawangin. At tingnan nyo naman kung gaano nga kadumi itong likod ng lutuan namin at ngayon napakalinis na nga ulit. Pati nga itong kurtina nilabhan ko na nga din at nilinisan ko na nga din itong kalan. O siya, kung bet nyo nga din yung gas tank holder na yan, lalagay ko na nga lang sa may comment section ng link.